Tribo sa Isla. Hello po, Sir Jupiter. I'm Jelly from Calamba. Itong isishare ko po ay hindi akin kundi kwento ng aking Papa Migoy. Misteryoso po kasi ang pagkawala ni Papa noong 1998, noong 6 years old pa lang po ako. As far as I know, nagtatrabaho si Papa para sa isang mayamang negosyante. Kailanman, hindi ko naisip na ganoon pala kasahol at kadilim ang mga huling sandali ng buhay niya. In fact, gusto kong balaan ang mga listeners na napakaselan ng nilalaman ng ibabahagi ko. Umalis po ang grupo ni na Papa isang araw papuntang Palawan at hindi na nga po siya nakabalik. Basta nagulat na lang kami nang kumatok sa bahay ang kasama ni Papa sa trabaho na si Manong Toto. Nanginginig ito tsaka pawis na pawis. Halatang nasa state of shock dulot ng kung anumang kinatatakutan. Tinanong siya ni Mama kung ano ang nangyari, pero halatang hirap itong magkwento. Nakiusap siyang makausap si Mama ng sarilinan. Kaya hinatid muna ako ni Mama sa kapitbahay namin ng tiyahin ko. Nagtaka rin po ako noon kasi nakita kong umiiyak si Mama pagka-uwi ko. Hawak niya ang isang librong may kung anong mantsa sa cover. Mantsa na hindi ko agad natukoy kung ano noon. I asked her kung anong problema, pero ayaw niyang magsalita. Niyayakap lang niya ako ng napakahigpit habang tuloy-tuloy sa pag-iyak. Years past 2013. Nasa 20 years old na po ako noon. Nagdiriwang kami para sa pagtatapos ko sa kursong BS Psychology. Bigla ko pong naalala si Papa kasi gusto ko sanang naroroon siya sa graduation ko. Kaya tinanong ko ulit si Mama kung ano ba talaga ang nangyari kay Papa. Bumuntong hininga ang Mama ko at nanahimik. Akala ko hindi pa rin ako makakakuha ng sagot. Pero nagulat ako nang binigay niya sa akin yung lumang libro nang makaalis na ang mga bisita namin. Sabi niya binigay pala ito ni Manong Toto noong huling punta nito sa amin. Sabi rin niya malalaman ko ang lahat pagkatapos kong basahin ang nasa pinakalikod na mga pahina. Sir Jupiter, simpleng Mark Twain book lang naman yon na sabi ni Mama paborito raw ni Papa. Subalit, babad talaga ng dark brown na mantsa ang ilang pahina at cover nito. Nang makita ko ang sinasabing pahina na pinapabasa ni Mama, napansin ko agad na merong mga pinilit lang isulat gamit ang ballpen. Medyo nahirapan nga po akong basahin dahil sumasapaw ito sa mismong printed text ng libro. Tapos, may mantsa pa. But I was shocked nang matantong si Papa mismo ang nagsulat noon. At letter po ito na isinulat ni Papa para kay Mama Aida. Huling liham na sinulat niya para sa amin. And now I'm writing it word by word para maibahagi sa inyo.
Gusto kong balaan ang mga listeners na mag-ingat sa mga lugar na hindi pa naaabot ng sibilisasyon. Huwag tayong maging panghas. And again, paalala lang mga listeners, napakaselan po ng kwentong ito. Narito po ang mga isinulat ni Papa Migoy. Aida, ako ito, si Migoy. Alam ko makikilala mo naman ang aking sulat kamay, kaya't nasisigurado kong hindi mo pagdududahan ang liham na ito. Pero mahal ko, sinulat ko to kasi hindi ko na alam kung magkikita pa tayo ulit. Hindi ko alam kung makakaalis pa ba ako sa isinumpang islang ito. Hindi ko alam kung mayayakap ko pa ba ulit kayo ni Jelly. At lalong hindi ko alam kung buhay pa ba ako bukas pagsikat ng araw. Aida, napakarami kong kailangang aminin sa iyo. Bukod pa ito sa mga nangyari rito sa Palawan ngayon, mga bagay na hindi namin inaasahan. Una, gusto kong sabihin hindi lehitimong mga negosyante ang angkan ng amo ko. Oo, may mga legal silang negosyo sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Pero mga illegal na produkto ang pangunahing pinagkukunan nila ng yaman. Kasama na ang mga kontrabandong kalakal. Halimbawa na lang, ang mga bawal na gamot, baril at mga hayop na protektado ng batas. Patawarin mo ko kung hindi ko ito sinabi sa iyo, Aida. Pero ito lang kasi ang alam kong paraan para maiahon kayo sa kahirapan ni Jelly. Hindi ko rin sinabi ito sa iyo kasi alam kong tututol ka. Ang problema kasi, napasok na ako sa ganitong kalakaran eh. Hindi na ako pwedeng kumalas na lang ng basta sa kanila. Mahal ko, naging isa ako sa mga sekretarya ni Mr. Domingo. Bali, isa ako sa mga namamahala sa mga iligal na produktong ibebenta niya. Kaya madalas din niya akong sinasama kapag naghahanap ng mga kakaibang hayop na ipapadala sa labas ng bansa. At ito mismo ang dahilan kung bakit kami tumulak papuntang Palawan. Aida, patawarin mo ako kung hindi ko sinabi ang totoo. Patawan kung sinabi ko lang na mangingisda kami ng ilang araw sa laot. Ngunit ang totoo, naghahanap talaga si Mr. Domingo ng mga pambihirang uri ng bayawak. May nakapagsabi sa kanyang meron daw nito sa isa sa mga isla ng Palawan. Kaya kami napadpad dito. Bumiyahe muna kami pa Batangas at doon kami naglayag papuntang Palawan. Gamit namin yung fishing boat ni Mr. Domingo. Payapa naman ang dagat, kaya wala kaming naging problema noong una. Subalit nagsimula ang masamang kapalaran namin nang hindi na namin matukoy ang pupuntahan. Sinigurado naman naming maayos yung mga kagamitan bago naglayag eh. Kaya takang-taka talaga kami kung bakit naligaw kami sa kawalan ng laot. Hanggang sa nakapagpasya si Mr. Domingo na dumiretso na lang kami ng mga ilang minuto pa at baka may makita kaming isla.
Aida, yun nga ang nangyari. Nagtuloy-tuloy lang kami sa paglalayag hanggang sa mamataan namin ang isang isla. Nakakapagtaka nga lang kasi mukhang wala sa mapa ang nasabing isla, gayong may kalakihan naman ito. Bagamat inisip din namin, baka nasa mapa talaga yun at kami lang itong naliligaw. Siguro may pangalan naman talaga yung islang yun. Umikot kami ng konti sa isla hanggang makahanap ng pwedeng madaungan. Doon pa lang puro puno lang ang nakikita ko sa isla, kaya duda na ako kung may tao ba roon. Ngunit, nagpasya si Mr. Domingo na tumuloy kami sa pagdaong. Utos na agad namang sinunod ni Toto na siyang nagmamaneho ng fishing boat. Si Toto, yung bang kapitbahay natin na nakakainuman ko paminsan-minsan. Halos magkasabay lang kaming natanggap bilang mga tauhan ni Mr. Domingo. Siguro sa kanya ko na rin ibibigay itong libro upang maiabot sa iyo, mahal. Ayun nga at dumaong kami sa nasabing isla. Yun nga ang islang kinaroroonan ko ngayon. Habang sinusulat ko itong liham ko para sa iyo. Sa totoo lang ay hindi na agad ako komportable pagkatapak ko pa lang sa dalampasigan. Karamdam ko may mga matang nagmamasid sa amin mula sa gitna ng makapal ng gubat. Pinilit ko nga lang isang tabi ang nararamdaman kasi gusto ni Mr. Domingo na suyurin ang isla. Malakas daw kasi ang kutob niyang may mahihita kaming mga mamahaling hayop o halaman dito. Sinuong namin ang masukal na kakahuyan. 6 kaming lahat. Tapos may ikapito na naiwan sa maliit na barko. Napakatahimik ng paligid. Lagaslas ng dagat, gumagalaw ng mga dahon at huni ng mga ibon lang ang maririnig. Wala talagang palatandaang may tao sa lugar. Gayunpaman hindi talaga nawala ang masama kong kutob, Aida. Sa halip palakas pa ito ng palakas hanggang sa naramdaman ko ng may panganib kaming sasalubungin anumang oras. Pasado 2:00 ng hapon kami dumaong dito sa isla. Ilang oras kaming naglakad-lakad sa napakasukal na gubat. Ngunit wala naman kaming nakitang pwedeng ibenta. Hanggang sa nagkulay kahel na ang langit, hudyat na papalubog na ang araw. Ang lalim na ng hininga ko at butil-butil na rin ang pawis. Kaya't ako na mismo ang nagmungkahi kay Mr. Domingo na bumalik na ng barko. Sumang-ayon naman siya kasi mahirap abutan ng dilim sa gubat na di namin kabisado. Naglakad na naman kami ng naglakad. Ramdam ko pa rin ang nakakapanindig balahibong titig mula sa kung saan. Lakad kami ng lakad hanggang sa nagtaka na kami kasi hindi namin nararating ang dalampasigan. Dinig naman namin ang lagaslas ng dagat subalit para bang napakalayo nito at hindi namin magawang lapitan. Tuluyan na ngang napamura si Mr. Domingo kasi halatang naliligaw na naman kami. Tumigil kami sa ilalim ng isang punong kamagong para makapagpahinga ng konti. Nag-usap na rin kami kung paano namin mararating ang barko.
nang simulang dumilim ang langit at nang sikantahan ang mga kuliglig. At nagulat na lang kami nang mapahiyaw ng napakalakas ang isa naming kasama na si Kuya Pabling. Nanlaki rin ang mga mata namin nang mapansing may ahas sa balikat nito. Mabilis kong sinaksak ng maliit na kutsilyo ang batok ng ahas, ngunit huli na kasi natuklaw na nito si Kuya Pabling na agad ding nanlambot, namutla at natumba. Gumapang na ang pagkabahala sa mukha ni Mr. Domingo, lalo't isa rin sa mga pinakamalapit sa kanya, si Kuya Pabling. Aida, naglakad na kami ulit at desperado nang mahanap ang daan paalis. Akay-akay ng dalawang kasama namin si Kuya Pabling, subalit hindi talaga namin nararating ang dalampasigan kahit anong lakad namin. Bagkus lumalakas lang lalo ang pakiramdam kong naririyan lang sa malapit ang nagmamasid sa amin. Pagkatapos tuluyan na rin kumagat ang dilim. Kaya walang salita na namin pinagsasaluhan ang pangamba. Ilang minuto pa at may narinig akong kaluskos mula sa kung saan. Agad kong inalerto ang mga kasama ko, tumigil naman sila at nakiramdam sa paligid. Iwinasiwas ni Mr. Domingo ang kanyang flashlight, pero wala siyang nakitang anumang hayop gubat. Hanggang sa pabulong akong tinanong ng amo namin kung sigurado raw ba ako sa narinig. Baka raw kasi guni-guni ko lang. Ngunit hindi pa man ako nakakasagot, may narinig na nga kaming maraming mga kaluskos. Iwinasiwas ulit ni Mr. Domingo ang hawak na flashlight at naaninagan nito ang iilang mga tao sa may di kalayuan. Mahal kong Aida, unang tingin ko pa lang sa mga yon, kumabog na agad ng mabilis ang dibdib ko. Gusto kong lumayo. Gusto ko nang makaalis sa isla. Gusto ko nang umuwi. Nakapanginginig naman kasi kung titignan ang matatalim nilang mga mata. Isa pa, hindi namin sigurado ang kultura at kilos ng mga tao sa tribong yun. Ang kaso, desperado na talaga ang amo namin. Kinawayan niya ang mga taong mapapayat at bagyang maliliit ang pangangatawan. Sinabi niyang, kailangan namin ng tulong kasi natuklaw ng ahas ang isa naming kasama. Gusto na rin kasi niyang mahanap na ang daan papalik sa fishing boat. Napansin kong nagbulungan yung mga taga-tribo habang mayat-mayang lumilingon sa amin. Ilang minuto pa at muling nakiusap si Mr. Domingo sa kanila. Nagsitinginan ulit silang lahat sa amin. Tapos sumenyas yung isa. Pinapasunod kami. Mahal ko, hindi ko na napigil ang masama kong kutob noon. Sinabi ko kay Mr. Domingo na baka saktan kami ng mga taong yun. Pinagdiinan ko sa kanya na hindi talaga maganda ang nararamdaman ko sa mga yon at kailangan na naming lumayo. Subalit tayo makinig ng amo ko kasi hindi rin naman daw namin mahahanap ang daan pabalik sa dalampasigan kung wala ang tulong ng mga taga-isla. Aida, sinundan nga namin ang mga maliliit na tao. Maliliit kasi hanggang dibdib ko lang ang pinakamatangkad sa kanila. Kayumanggi ang kulay ng balat nila pero mas madilim kaysa karaniwang Pinoy. Pirmiring nang lilisik ang mga mata kaya't lalo akong kinakabahan habang naglalakad sa gitna ng masukal na gubat. Hindi ko alam kung gaano kami katagal naglakad
kasi wala talaga ako sa sarili. Isa pa, napakadilim talaga. Tapos wala akong ibang marinig kundi puro tapak namin sa mga damo. Uni ng mga kuliglig at tunog ng mga panggabing ibon. Hindi rin kasi sumasagot ang mga taga-isla kapag kinakausap. Kaya hindi kami sigurado ni Amo kung nakakaintindi ba sila ng Tagalog. Natauhan lang ako nang may matanaw kaming usok sa gitna ng kakahuyan. Ilang lakad pa at nakita namin ang isang pamayanan ng mga taong maliliit. Ang usok pala ay nagmumula sa isang higanting siga sa gitna ng kanilang tribo. Pawang mga kahoy, kawayan at bato lang din ng kanilang kasangkapan. Tapos dahon lang ang kanilang mga suot. Marami nga ring mga wala talagang saplot, mapababae man, lalaki, bata o matanda. Pinatuloy kami ng mga taga-tribo sa isang maliit na kubo ilang metro lang mula sa siga. Inuha naman nila si Kuya Pabling tapos ay pinahiga sa isang mahabang mesa sa labas ng kubo. May lumapit sa kanyang isang matandang taga-tribo na may dalang-dalawang bao na puno ng kung anong mga dahon. Walang ano-ano inilapat ng matanda ang naturang mga dahon sa may balikat ni Kuya Pabling kung saan siya natuklaw ng ahas. Kita mo na, amigo Sabi ko naman sa iyo hindi naman siguro masasama ang mga tao rito. Ayan nga at ginagamot na nila si Pabling. Ang lapad ng ngiti ni Mr. Domingo habang nanonood sa ginagawa ng mga taga-tribo kay Kuya Pabling. Ngunit, hindi pa rin talaga ako mapanatag dahil sa kung anong kadahilanan. Ilang saglit pa at biglang hinubaran ng mga taga-isla si Kuya Pabling. Nagulat nga kaming lahat kasi hindi naman kailangan yun para magamot ang natuklaw na bahagi. Tinanggal nila ang damit nito maging ang pantalon, sapatos, medyas at kahit panloob. Tarantangang sinusubukan ni Kuya Pabling na takpan ng masiselang bahagi ng kanyang katawan, ngunit pilit siyang pinahiga ng tuwid ng mga taong maliliit. Aida, nagtaka kami kasi pinahiran nila ng kung ano-ano si Kuya Pabling mula ulo hanggang paa. Pinahiran nila ng katas ng mga dahon, prutas, sibuyas, bawang, at maging langis ng niyog. Sabi naman ni Amo baka yun lang talaga ang paraan ng panggagamot ng mga taga rito sa isla. Huwag na lang daw kaming magulo at nang matapos na ang panggagamot. Ngunit nagtaka ako nang may lumapit na iilang kalalakihang may dalang pinatulis na kawayan. Siguro mga 10 silang lahat. Umalibot yung 7 sa kubo habang yung 3 naman ang tumungo sa mesang kinahihigaan ni Kuya Pabling. At doon, halos mamutla kami nang kinaladkad nila ang nanghihina pang si Kuya Pabling. Napataas ng boses si Mr. Domingo ngunit bigla kaming tinutukan ng kawayan ng mga taga-tribo. Aida, mahal ko, doon ay nasigurado ko nang hindi nga kami dapat sumama sa mga taong yun. Na hindi nga kami dapat dumaong at nangahas sa islang ito. Wala kaming magawa habang umaalingaw-ngaw sa buong paligid ang hiyaw ng kasama namin. Sinubukan ni Toto na iligtas si Kuya Pabling pero pinagtulungan lang sila ng mga bantay. Kay liliit ngunit napakalalakas ng mga ito.
Kaya nilang buhatin at ihambalo sa lupa ng walang kahirap-hirap yung kasama naming malaking bulas. Gusto kong tulungan si Kuya Pabling, ngunit gusto ko ring tumakas na at lumayo. Wala nga lang talaga akong magawa kasi napakatalas ng kawayang nakatutok sa leeg ko. Wala akong magawa kundi mapaiyak. Habang tinitignang kinakaladkad ng mga taga-tribo si Kuya Pabling, isinalang sa malaking apoy. Nalintikan na talaga, mukhang nangangain ng tawa ang mga taga rito. Mga aswang ba ang mga ito? Pero hindi naman sila nagbabago ng anyo at di rin nasasaktan sa bawang. Nilunod ng tunog ng mga kahoy na tambol at ng kanilang kantahan ang hiyaw ni Kuya Pabling. Napapasabunot na lang ako sa sarili habang umaalingasaw ang amoy sunog na karne. Ilang minuto pa, natahimik na si Kuya Pabling. Tuloy-tuloy lang ang mga taga-tribo sa kanilang pagdiriwang at napatalikod na lang ako nang makitang sinimulan na nilang lapain ang kasama namin. Mahal ko, sadyang napakadilim ng gabing yun. Naunawaan na naming isa-isa kaming kakainin ng mga taga-tribo sa susunod pang mga araw. Tahimik lang kaming umiiyak ng ilang oras. Kahit noong tapos na ang pagdiriwang sa tribo. Aida, ilang oras pa at humahagulhul kong sinabi kay Mr. Domingo na gusto ko pang makauwi. Gusto ko pang makita at mayakap kayo ni Jelly. Nagsalita rin ang mga kasama ko ng parehong mga saloobin. Walang ni isa ang gustong mamatay sa isang islang malayo sa kabihasnan. Sumikat ang araw. Hindi kami nakatulog. Subalit kumatok sa amin ang pagkakataon bandang tanghali. Nang mapansin naming tulog ang mga tao sa pamayanan. Hindi kami sigurado pero mukhang sa gabi gising ang mga taga-isla. Sa katunayan, dalawa nga lang ang nagbabantay sa amin noon. Kaya naisip ni Mr. Domingo na tumakas. Maghiwa-hiwalay raw kami at tumakbo patungo sa kasukalan ng gubat. 5 pa naman kami kaya hindi kami masusundan agad ng 2 tao lang. Naghintay pa kami ng ilang pang oras hanggang sa napansin namin kumakain ang 2 bantay. Pinagsasaluhan nila ang isang tirang binti ni Kuya Pabling. Doon na kami kumilos. Sinira namin ang pinto at nagsitakbuhan kami sa iba't ibang direksyon. Si Mr. Domingo ang talagang naunang sumuot sa kakahuyan at mukhang may balak pa yatang iwan kami. Ang kaso, siya ang unang hinabol ng isa sa mga bantay at agad itong binato ng pinatulis na kawayan. Kita ko pang sumirit ang dugo sa ulo ni Mr. Domingo bago ako tumakbo na rin kasama si Toto. Umugong ang tunog ng mga kahoy na tambol. Nakalayo na kami noon ngunit dinig namin ang hiyawan ng mga taga-tribo. Naglakas loob akong lumingon at halos malaglag ang pangako nang makita ang isang hinagis na kawayan. Tumama ito sa lupa. Malapit sa paa ko. Lalo naming binilisan ng takbo, takbong na hindi ko inakalang magagawa ko sa buong buhay ko. Hirap nga lang kami ni Toto kasi napakasukal talaga ng gubat. Nadadapa-dapa kami sa mga malalaking ugat at bato. Ngunit pinipilit lang naming agad bumangon kasi gusto pa talaga naming makauwi. Tuloy-tuloy ang takbo namin. Tuloy-tuloy lang din ang paghabol sa amin ng mga taga-tribo at ng kanilang mga sandatang kawayan. May mga palaso na nga ring pilit naming iniiwasan.
Muli akong lumingon at natsyempohan ko ang isang maliit na taong papalundag papunta sa akin. Umiwas ako, ngunit natumba ako, habang siya naman ay nasubsob sa lupa. Mabilis kong tinadyakan ang kanyang mukha at inakay naman ako ni Toto para makatayo ulit. Takbo kami ng takbo at hindi na namin sigurado kung saan kami nagsususuot. Naliligo na kami sa pawis at nauubusan na ng hangin ang mga baga. Gusto pa naming makauwi. Gusto ko pang umuwi pero mukhang hindi na kaya ng katawan ko. Hanggang sa napansin naming papalapit na pala kami ni Toto sa dalampasigan. Ang kaso, kita naming may mga nauna na palang mga taga-isla sa pinagdaungan ng fishing boat. Kaya sumuot muna kami rito sa gitna ng malalaking bato para makapagtago. Abot-abot ang pagdarasal na sana hindi kami makita ng mga may sa aswang na mga tao. Lumipas ang maghapon. May naririnig pa rin kaming mga taga-tribo sa dalampasigan. Naisip namin ni Toto na bukas na lang ng umaga magtangkang lumabas kung kailan tulog ang mga taong maliliit. Mahal kong Aida, wala akong ibang iniisip ngayon kundi kayong mag-ina ko. Oo. Naririto pa kami ngayon sa gitna ng malalaking mga bato habang sinusulat ko itong liham ko. Pasensya na kung dito ko na sinapaw sa mga nakasulat sa libro kasi ito lang ang papel na meron ako. Aida, kung hindi man ako makauwi, sana pakatandaan mong mahal na mahal ko kayo ni Jelly. Kung sakali mang ito na ang katapusan ng aking katawang lupa, tandaan mong hindi magtatapos ang pagmamahal ko sa inyo habang buhay. Aida, sa muli, patawad. Sir Jupiter, nalulunod ako sa luha nang matapos kong basahin ang liham ni Papa Migoy. Kahit nga ngayong sinusulat ko ito para ibahagi sa inyo, ramdam ko pa rin ang magkahalong lungkot at kilabot. I just can't imagine that kind of horror. Hindi ko rin maisip na may ganoon palang klaseng tribo rito mismo sa Pilipinas. Kinausap ko po si Mama Aida noon after reading. Sabi niya sa akin kinuwento raw ni Manong Toto ang nangyari nang lumabas sila ni Papa mula sa pinagtaguan. Tahimik na raw kasi ang paligid kaya mabilis silang tumakbo papunta sa fishing boat. Subalit, may mga mata palang nagmamasid sa paligid. Tinamaan ng palaso ang isang binti ni Papa at ang kamay niyang hawak ang libro. Yes, mismong tuyong dugo ng Papa ko ang mantsa sa mga pahina nito. Dahil nga hindi na siya makakatakbo, hinagis ni Papa ang libro kay Manong Toto at nakiusap. Naiabot ito kay Mama. Si Papa rin ang nagsilbing pain para tuluyang makasampa si Manong Toto sa maliit na barko. Mabuti na lang kasi naroroon pa pala sa loob at nagtatago ang iniwan nilang kasama. Kaya agad nilang napaandar ang barko at naglayag. Sir Jupiter, balak daw sana ni Manong Toto noon na magsumbong sa mga pulis pero natatakot yung tao. Kasi umuwi sila ng dandalawa na lang at wala pa ang kanilang amo. Natatakot
pinagbintangan ng angkan ni Mr. Domingo. That's why he decided na lumayas at magtago na lang. Dala ang kanyang pamilya. As of now, I still miss my father very much. Siguro hindi ko matatanggap na nasangkot pala siya sa iligal na gawain. Pero hindi ko magawang pagdudahan ang pagmamahal niya para sa amin. At bago ko po tapusin itong kwento ko, gusto ko lang ipaalala sa mga listeners. Mag-ingat tayo sa mga lugar na hindi natin kabisado. Huwag tayong pangahas at makakarimlan ang ating kaharapin.